Guys, may nag-comment dito sa previous video ko na sabi ni ma'am, sarap sana, kaya lang ate, iyang kawali mo delikado, nakaka-cancer ang tiplon if mapunta sa pagkain tapos makain ninyo, te, magpalit ka na ng kwali. Sorry, concern lang sa inyo po, God bless. So, salamat po ma'am sa inyong comment o concern, which is true naman talaga. So, eto na guys, bumili ako ng bagong kawali. Actually, hindi na to bago. Kasi nagamit na namin ito ng ilang beses. Kaya medyo mangitim-itim na. Sa Shopee ko lang din ito nabili kasi mahal ito dito sa amin. So, ngayon guys ay magluluto ulit tayo ng saging maruya o tinatawag naming pinaypay. Ito yung usually na niluluto namin tuwing meron kaming hinog na saging saba. Kasi napakadali lang din naman itong lutuin, masarap at nakakabusog pa. Kailangan lang naman natin dito guys ng hinog na saging na saba. Tapos i-slice lang natin na para siyang pamaypay. Medyo nahihirapan pa nga ako dito guys kasi hindi ako magaling mag-slice. Kaya focus na focus talaga ako dyan para hindi madiretso yung paghiwa. At habang ako ay naghihiwa ng saging, ay inihanda naman ni mama dito ang gagamitin namin na flour. At nilagyan na din namin ito ng konting food color na kulay orange. Orange kasi yung traditional color ng maruya. Try kaya natin yung ibang kulay next time. Maganda kaya? And by the way, yung measurement pala ng flour guys, ay nakadepende na yan sa inyo kung gaano kadami yung saging saba na lulutuin nyo. And then let's mix it together at lagyan na din natin ng tubig. So ganito lang naman kasimple gumawa ng mixture guys na pang-coat sa saging. And as you can see guys, naghaling na diri si mama sa iyahang abuhan. So mo ni among gamit panghaling diri lukay kay dali ra ni siya musiga. And then maglagay na tayo ng mantika at painitin lang natin. At i-coat na natin itong saging saba guys dito sa ating ginawang mixture. And be sure lang na ma-fully coated yung buong saging para masarap namang tingnan. At once uminit na itong mantika guys, ay pwede na nating ilagay itong saging. So by the way, pangalawang video ko na to na nagluto kami ng maruya. So yung first video ko, yun yung nag-comment si ma'am about sa kawali na gamit namin. Actually, gift ko yun kay mama na kawali. Pero ginagamit lang yun sa stove o electric cooker. Since kahoy lang ang gamit namin pangluto dito, kaya madali lang natanggal yung tiplon niya. Dito kasi sa bukid guys, as long as may pakinabang pa yung gamit, hindi namin agad din-dispose as long as magagamit pa. But actually, matagal na talaga akong nagpaplano guys na bumili ng bagong kawali. Kaya lang nakakalimutan ko, mahal kasi dito ito sa amin. Kaya dito na lang ako sa Shopee nag-order. Ganito kalaki na kawali ay nasa 300 plus lang. Marami namang available na sizes nito guys. Pero sa susunod yung pinakamalaki naman yung o-orderin ko. Kasi ito talaga yung kawali na pangkahoy. Yung mama ko kasi ayaw talaga niya gumamit ng gas stove. Libre lang din naman kasi yung panggatong namin dito. Sobrang tuwa talaga ni mama guys na binilhan ko siya ng bagong kawali. Sinamahan ko na lang din itong sandok na pangprito. At ngayon guys, tapos na magluto si mama at yung last step is lagyan ng sugar. So it's optional naman guys kung lalagyan nyo ng sugar o hindi. Yung iba hindi namin nilagyan kasi ayaw ni papa ng may sugar. Lalo na't matamis na yung saging, pwede na hindi lagyan. So ganito lang naman kasimple lutuin itong maruya o pinaypay guys. Less gastos at nakakabusog pa. Palagi kasi kami nagluluto ngayon guys na mga budget friendly na pang merienda para sa mga nagtatrabaho sa bahay namin. At ngayon guys, inihanda ko na kasi ihahatid ko na ito sa kanila. Nasa malapit lang naman. Sa susunod guys ay ibang simpleng merienda na naman yung lulutuin natin. Kaya see ya! Bye!